Thessalonians 2, 9-12. So, yun. So, siguro basahin ko muna yung verse na sinad ni Ate Kelly na Tagalog para po marinig nating lahat. So, ayan. And then, I will ask each para mag-share po ng kanilang thoughts. And by question din ako na ipapasagot. Okay, so sabi sa 1 Thessalonica 2:9-12, sabi po doon is, tiyak na natatandaan nyo pa, mga kapatid, ang pagsisikap naming noong nasa inyo pa kami. Habang ipinangangaral namin ang magandang balita ng Diyos, araw-gabi kaming nagtatrabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. Saksi namin kayo at ang Diyos na ang pakikitungo namin sa inyong mga mananampalataya ay tapat, matuwid at walang kapintasan. Alam ninyong katulad ng isang ama sa kaniyang mga anak ang turing namin sa bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang loob nyo, pinayuhan at kinikayat na mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos na humirang sa inyo para sa kanyang kaharian at kadakilaan. Amen. Amen. Ayun, Amen. so Sila kasi daw po, naghahanap lang daw po ng signal. Noted po. Yan, so bali ang question ko po na sa na nasagutan ninyo. So ang una niyo pong i-share is yung sagot, then pangalawa is yung thoughts or ano yung parang nag-speak sa inyo about dun sa verse mo. So siguro short na lang yung sharing nung kung anong naiintindihan. Okay lang maghaba dun sa sagot. So yung unang yung tanong ko po is base dun sa verse na binasa ko, ano po yung core value na nakuha nyo na sa tingin nyo is meron dun na pwede nyong i-apply sa inyong daily lives or as a Christian. So, at bakit? Bakit? Eto lang at bakit na. So, ano yung core value na yon na parang andun siya. Ang halimbawa dun is, kunyari, faithfulness, pagkakaroon ng perseverance, pwede yung mga ganun pa, core values. So, isa lang, and then share the what you have learned or what you have understand about dun sa verse na binasa. Okay po. So, amen. Simulan po natin ang sharing kay sino ba dito? May sound effect. Dahil dyan, manahin natin si Val. Wow. Hello, Val. Si Val na walang malay. Uy, si Val daw. Denmark. May chat sa'yo si Ate Kelly. Ay, okay po. May Val. Okay po. Okay, sige. Dahil wala ngayong mali si Val. Joke lang. Grabe ka kay Val. Joke lang, Val. We love you, Val. So, si Dayan. Hello, Dayan. Ayan na. Natin pa akong malay. Ang kakadimalay? Wala din eh. Wait lang Sige. Core value ba? Ay, core something. Core value or siguro character, attitude, moral value. Pwede mo. Na pwedeng merong dun sa verse. Siguro hindi ko alam kung core value yun yung encourager. Encourager. Hindi ba? Hindi. Pwede naman. Pwede. I think baka mo eh. Lahat naman pwede. Pwede, baka mo eh. Kasi opinion natin to eh. Pwede. Hindi ko pipigilan.
Gagalingan ko na lang mag-explain. Yun, yung sa encouragement nga, na parang, yung feeling ko na, teka, feeling ko na need for our everyday life, 'di ba? Kasi as yung ina-encourage niya yung mga kapwa niya believer to really 'di ba sinasabi niya doon na wait lang. Sinasabi niya saan ba yun? Ayan. For you know how we were exhorting and encouraging and imploring each one of you just as our Father does in dealing with his own children, guiding you to live lives of honor, moral courage, and personal integrity, worthy of the God who saves you and calls you into his kingdom and glory. Ayan, na parang it is really important for us to be really an encourager, especially dun sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi, 'di ba, ayun nga, parang it is 'di ba sabi nga, we are made at a time like this, 'di ba? So, yung light natin, it should not be hidden, 'di ba? Ito yung time na we really need to stand in the gap and to really encourage everyone, especially those people around us, kasi sila yung pinagkatiwala ni Lord sa atin na to really ang tawag doon, to really know kung saan sila nag-stand sa season na to. Yun. Tapos yung nag-speak naman po sa akin dun sa verse, more on reminder sa akin na parang, am I really doing ba? Yun, yung nakalagay dun sa verse na, am I really doing it ba na na nakikita nung ibang tao sa akin, 'di ba? Kasi 'di ba as Christians, we are kahit ayaw man natin, we are we are the Bible sa mga taong hindi nagbabasa ng Bible, 'di ba? So, kailangan nakikita nila talaga sa atin si God. So, reminder siya sa akin na nakikita ba nga nila si God sa akin or ako yung nakikita nila. Kasi 'di ba, yun nga parang kasi sinasabi dito na na um 'di ba sinasabi doon kung ano yung ginawa nila na daw na sila ay nag-walk blamelessly, 'di ba? Na truly sila very Christ-like, ayan, na na nag-stand sila doon sa moral sa moral nila, 'di ba? Na worthy na worthy doon sa identity na binigay ni God sa kanila. Ayun, so parang siya sa akin, for me, ang nag-speak sa akin is, it is a reminder, di ba, at the same time, heart check na din na, am I really doing what God wants me to do or what God, ano yung gusto ni God na motive ko doing those things. Ayun lang po. Amen. Thank you. So, it's a reminder to share and to live out. Pero dahil dyan, mamili ka na. Ay, ako Mamili ka na gusto mong piliin. ng susunod mong biktima. Biktima. Eto, kasi lagi ako pinipili neto eh. Love ko din. Tasty. Nawala daw siya. So, at least, sige, nawala. Sorry, Ang- wala ako eh. ang tanong po natin, Ate Sti, is, meron po ba kayong, dun sa binasang verse, sa tingin nyo, ano po yung core value, isang core value na pwede natin makuha doon, na pwedeng i-apply natin in our daily lives? And pangalawa is, share your thoughts and your encouragement about this verse. Oh, core values. Pero isa lang pa. Ano ba? Dali lang babalikan ko Na-distract na naman ako ng connection eh. Yeah. Okay. Wait lang
Binabalikan ako ni Dayan, no? Binawian. Saglit. Ginawian ako. Tinatawag ko kasi siya parate. Yan tuloy. Panahon lang yan. Kung kailan ako nalalaglag, tsaka mo ako pinawian. Talaga, ikaw. Igal noon. Hey, core values mo na. Teka lang. Ay, nakalimutan ko tuloy kung ano yung binasa ko. Nakikinig sa mga... Ate Che, mahina yung attention span ko, alam mo yan. Ay, sorry. Nakikinig nga ako sa'yo. Nakikinig ako sa mga kwento mo. Ano na lang muna siguro yung nag-speak sa akin dun sa verse. And then along the way, I'll see ano yung core values. Pwede naman, diba? Hindi ka naman diba, Gemma? Okay, sige. Go there. Siguro naririnig niyo ba si Jang Jang? Lakas ng boses eh. Another distraction. Daming distraction, my goodness. Okay, hindi, gusto ko lang yung kasi it's still Paul who wrote this. Para we've been talking about Paul's ministry this past few days, diba? Parang puro Paul and his works, no? Sa background na binasa ko, parang this is an encouragement of Paul sa mga sa mga Thessalonians. And at that time, parang ang status nila was parang dinadoubt nila si Paul eh. 'Di ba? Parang as a leader that time, they were doubting the motives of Paul, no, with his mission. But then truly pinakita dito that Paul is he knows why he's doing what he is doing. Na despite dun sa mga doubts ng mga tao sa kanya, he still continue to believe kung ano yung calling niya. He knows yung motives niya of doing it. In which sometimes, 'di ba, parang nabanggit nga niya, parang they went through a lot, 'di ba? They were really working hard, no, for these people. Pero despite that, yung mga tao still in doubt and still questioning yung motives niya in doing what he is doing. So, parang tayo din as leaders, I think, no, there are times sa ating encounters, sa ating everyday dealing, no, sa life groups, sa mga tao natin, no, na question yung motives natin in dealing with them. Diba? Parang minsan kapag kino-correct mo sila, parang they feel na we are just being judgmental about their choices, about their decision, or maybe minsan kapag may sinasabi tayo sa kanila na correction, no, they don't understand yet yung purpose of doing the things, no, that we are doing for them. Hindi pa nila na-appreciate yung protection, no, kaya natin sinasabi yung truth. No, so mostly ang nangyayari parang when we become so true to them at a certain extent, parang napupush away din naman sila sa atin, no? But still, this is an encouragement of Paul to us who's doing it and who's working hard, no, for the calling. Kasi truly, it's not easy, no, it's not smooth sailing, no, marami talagang test of characters, no, and marami talagang test of our own faith, no, in what we do. So Paul is encouraging us to stand firm doon sa motives natin. And as we know na ang motives naman talaga natin is for the expansion of God's kingdom. So definitely we will not compromise. We will not stop no matter what. And we will continue, no, na kahit these people might see yung motives natin is for our own glory. No, we don't look at it. Basta yun nga, at the end of the day, what is important is your relationship with God. It's between you and God. And we know that God sees our hearts. No? And katulad din sabi ni Dayan, in which it's a reminder to us, no, to check also our hearts once in a while. Magkaroon tayo ng heart check. Tama ba? Heart check with God.
no? Kasi it's very important also in our Christian walk. So not only as a leader but even tayo mismo as a follower of Christ. So siguro yung core values dito ni Paul, yung honesty na lang, no? Yung integrity niya, no, as a missionary, as an evangelist, as a church builder, as a disciple, he maintained that integrity. Is very honest no matter what. Hindi niya i-compromise yung word of God for the sake of pleasing the people, the Thessalonians the time. No, hindi niya i-compromise yung kanyang calling, no, yung what he knows that God is wanting him to do. No, para kasi I think minsan danger din to sa ating mga leaders, no, sometimes dahil ayaw natin mawala yung mga tao, no, binibaby natin, we have the tendency uh, to ano yun, yung parang we do not confront, or not confront pero we do not correct them sometimes kasi ayaw natin silang mawala. But we have to be reminded na we are here not to please people, but just like Paul, sabi niya nga, he is here for the kingdom of God, for God's calling, for God's purpose. Kaya he will not compromise. So yun. And sa leadership, very important talaga ang integrity. So, yun lang po. Nasagot ko ba? Amen. Integrity. Pero, tama po yun. Turo ka na din po na yung biktima. Akala mo makabasa eh. Seryoso. Makabasa. Di ka na- Akala di ka mo, nakikinig. seryosong seryoso. Nakabangs pa. Nakabangs. Nakabangs dyan. Na Tingnan mo, Yes, wala ka Steven naman, Tura. no? O, alam mo na ba? JR. Wala. JR. Wala, nagmumute pa rin siya. Wala ang pakialam. Wala. Hindi, Jedma, oh, nag-ano grabe, ako, Jedma, nagcha-choppy oh. kasi Baka daw ate, hindi Babawian mo, te. hindi ko kayo marinig. Nakabangs Ako ka na pala kasi. yung tinawag mo. Ako ba yung tinawag mo, te? Kuya, choppy ka. Nakabangs ka kasi. Ayan, sabi ka. Ayun nga, i-choppy nga ako eh. Hello? Nasa iyo yung buong title chapter. Nasa buko pa yung chopper. Kuya. Ano ba? Binasa niya yung buong Thessalonians, di ba? Oo nga, Chapter. binasa ko. Hindi. Buong Thessalonian pala. Sige. Gayahin ko na lang yung book ni Kuya Reagan. Ayun, yung sa akin, ano. Hello? Yung paano Oh, ingatan, sige, kuya. We yung hear you. yung core value, yung pag-iingat ni Paul sa magandang balita. Ayun nga na hindi niya inaano yung reputasyon niya, kundi iniingatan niya yung magandang balita na ipinapahayag niya sa mga tao. Kasi ayun nga na hindi para bigyan ng kasiyahan yung mga tao na sinishare niya, kundi Ano ba kasi problema mo? sinasaliksik ng Diyos yung puso niya, kung ano talaga yung intention niya. Ayun nga yung sinabi ni Ate Este, yung motives. Kasi ayun nga, kasi minsan tayo, 'di ba, minsan pag nagre-rebuke tayo ng mga tao, minsan nag-aalinlangan tayo eh. Minsan baka magalit to, o kaya ano kaya yung magiging bunga pag na-review natin tong tao na to. Pero ayun nga, yung dignity ni Paul na talagang nag-i-stand siya dun sa katotohanan na kung paano niya dinidisiplina at iniingatan yung salita ng Diyos. Kasi ayun nga na sinasabi niya doon na kasi 'di ba lagi yung panahon na yung parang lagi siyang minamatyagan ng mga tao doon kung ano yung mga bagay na ginagawa niya, 'di ba? Pero ayun nga,
parang siya kung paano niya iningatan yung ano yung salita ng Diyos. 'Di ba? Ay nga rin yung sinabi ni Diana na ang iniingatan niya doon yung si Jesus eh, 'di ba? Na maging katulad niya. Eh. Pero ayun nga na nakakatawa doon na paano paano na kumilos si Paul ng makatotohanan. Ayun nga na nagtrabaho siya, 'di ba? Nagkaroon siya ng dinisiplina niya yung sarili niya, hindi lang para umasa dun sa mga tao na nagbibigay sa kanya, kundi pinatunayan niya yung good intention niya dun sa mga taong binabahagingan niya ng salita ng Diyos. Ayun nga, na pinapatunayan niya na ito yung intention ko, ito yung magandang intention ko sa inyo, hindi para, actually, di ba tayo nga minsan, di ba, minsan, nag-ano tayo, gumagastos tayo, di ba? Nag-ano tayo, nagpapakain tayo, di ba? Parang ayun lang na ano na pinapakita natin yung kung paano natin iniingatan yung salita ng Diyos na hindi natin ma-compromise yung word na yun. Kasi ayun nga, minsan pag mga bagay na minsan ako din pag nagre-rebuke din ako ng taon, minsan nag-aalinlangan ako baka mamaya masaktan ko to or ano masabi ko. Pero ayun nga, pero kung gagamitan kasi natin siya ng ayun nga yung good news na ng gospel. Kasi ayun nga, mas maganda na nagre-rebuke tayo na binabatuan natin siya ng mga verse na ito yung sabi, ito yung ganito. 'Di ba? Para yung intention natin na sa kanila na talagang totoo talaga tayo sa kanila na kung paano natin pinahalagan yung salita ng Diyos at iniingatan to na hindi madungisan yon dahil puro katotohanan yung sinasabi ng Biblia. Kaya ayun lang na ingatan na kung paano iningatan ni Paul yung magandang balita. Kung paano niya hindi yung kung ano yung reputasyon na meron siya kundi idinadala niya dito yung sinasabi ng Panginoon, yung good intention niya sa mga tao niya, yung na mahal niya. Kaya yun lang po. Hello? Hello? Okay na? Tapos ka na, kuya? Ah, Okay na yan? Ayun. So, treasure keeper, no? So, yung parang sobrang pagkikip nung gospel. Kumbaga pagpapahalaga ng gospel sa kanya. Treasurer. Treasure. Pero, tama yun. So, mamili ka na ng iyong bibiktimahin. dalawang beses ko na yata na Kuya. Saan Wait ka na? Mili ka na. dalawang beses ko yata ka. napili. Ay, isang beses pa lang pala, no? Ayun, sige, Kara, ikaw na. Sige na. No cars. Karalu! Grabe, nung narinig ko yung isang beses pa lang, na-feel ka na, ako, agad. Ayan. Sa akin naman po, ano ba? Sa akin yung yung isa, yung core ba yun? Or Yes po. yung core value. Siguro yung same din na yung honesty, di ba, ni Paul sa mga, yung honesty ni Paul na yung parang sinabi niya dun sa mga tao yung parang nilalaman niya sa mga tao yung mga pinagdaanan nila, yung mga struggles, yung mga hard work nila, di ba? And then yung mga hard work nila to really share yung message ni God or yung good news sa mga tao, di ba? And na
na ano, na ang tawag dun, ang tawag dun, siguro ano din, aside from yung, ay, isa lang ba? Sakto lang. Like, ang tawag dun, yung honesty, at saka yung ano, yung parang gentleness ba, na ano, yung parang ano, yung love, ano, na, ano, na, di ba, tayo need yung love natin ni God as our Father. Parang ganun din yung love niya sa mga tao. Kasi, di ba, ay, sure, ay, yung ano pa na din, yung sa, ang tawag doon, yung sa 11, di ba, sabi niya din, you also know we did everything for you that parents would do for their own children. We beg, encourage, and urge each of you to live in a way that would honor God. He is the one who chose you to share in His own kingdom and glory. Diba? Na ayun, na yung, kasi diba tayo as Christians, diba, gusto ni God na we live the way, ano, yung gusto niya, na magpamuhay tayo na katulad ni Jesus, diba? Yung last time natin is in Christ-like, diba? And ganun yung ginagawa ni Paul sa mga tao na nung time na ano na siya, na follower na siya ni God, di ba? And yun din yung gusto niyang gawin ng mga tao na ano, na to really honor God, di ba? Ano, yung mag-bring ng glory sa pangalan ni God, di ba? Ayun, na nakakatuwa lang din, di ba? Kasi, agreed ako din sa sinabi ni Ate Isti kanina na, kasi di ba may time na, ang tawag dun, yung parang sa mga tao, di ba, nahihirapan tayo na sabihin sa kanila yung mga, yung mga, something na baka maka-hurt sa kanila, di ba? Though, we are trying our best na yung mga mali is maitama, di ba? Pero, parang struggle for us yun eh. Kasi nga hindi tayo sure baka pagka na-offend sila, baka mamaya mawala sila sa parang, parang baka lumiko sila, ganun, or baka mag-U-turn, ayun, ganun, di ba? Na baka kasi mamaya yung may matamaan tayo na sensitive. And, pero I believe, yung wisdom ni God na binigay kay Paul to really, yung wisdom niya, yung mag-speak sa mga tao. Kaya yung honesty ni Paul is, yung parang grabe. Grabe talaga. Ayun lang po, ang tawag din. Ayun. Amen. Ang gulo ba? So, Sorry na. thank you, Clara. So, Ayan. Hindi ko po alam sino pa yung di nabubunot. sige, ikaw na bahala kung sino gusto mong bunutin. Sabihin niyo na lang po pagka nabunot na sila. Bakit? Tatanggol ka ba dyan? Then, Bingguhan. hindi kasi, bola. Si Giselle, okay na? Tapos na siya? Di pa. Okay. Ako agad. Ay, kakapasok mo lang din. Ate Cara, ha? Ate Cara, ha? Parang ako lagi pinipili mo, charot. Ayan. Sige. Sa akin, yung coral, core values na, coral, yung core values na totally talaga nag-speak sa akin dito is yung, pagiging consistency din ni Paul, yung pagiging niya, yung hindi siya nagbago kung ano yung calling niya kay God, lalo na 'di ba tayo as a Christian is minsan napapagod tayo, 'di ba? Na nakakaramdam tayo ng doubtness, tapos minsan nawawala tayo or something, naisip natin na are we worth it sa gawain natin sa Lord, 'di ba? Pero yun nga, sabi nga 'di ba, we are victorious. So as a Christian, ko din dito na as a Christian, yung pinaka-identity din natin and
how to be a leader is to be consistency. Kasi yun yung pinaka need natin talaga na maging stable tayo dun sa calling natin kay God and especially dun sa communication natin kay God. Yung kay Paul kasi is pinakita dun na talagang naging siya, na nanatili siya dun sa calling niya kay God even na maraming taong hindi naniniwala sa kanya o sabihin natin na mayroon man siyang fear o doubt na nararamdaman din kasi 'di ba hindi naman lahat ng tao is papakinggan ka, hindi lahat ng tao is makikinig sa word ni God or dun sa i-share mo kasi 'di ba the more natin problems din natin or fear din natin is yung rejection. So dun sa mga people na nililid ni Paul is talagang makikita mo dun yung consistency niya na hindi siya nagbago kung paano niya talaga pinakita or kung paano niya talaga yung shinare yung talagang word ni God sa mga tao, yung salita ni God. Kasi yun yung totoong nagpapabago sa atin. And yun, as a Christian, para sa akin, application, be consistency nga sa communication natin kay God and always have a communication to God, and as a leader we need to manatili talaga kung ano yung calling natin sa Lord kasi yun yung pinaka-purpose natin. Yun lang. Amen. Amen. Thank you. So, consistency. Pili ka na. Ay, mamili ba? Sige. Dahil sino pa ba? Ayan, my favorite. At Biche. Ikaw na nga ba eh. Na-expect ko na eh. Ate. Dati nabubunot mo kaya medyo Sorry na, ko Biche. na. Okay lang yan. Walang problema doon. Ganun talaga. May mga kanya-kanya paboritong tawagin. Si Pastor G talaga din sana eh, kaso ikaw na lang. Okay lang yan. Okay. Core value na tututunan mo dito. I took the ERV, saka chinek ko rin yung Anong ERV? easy. Ano ba to? Easy to read version. Oh. Easy to read version. Tapos meron ding God's Word version. Chinek ko rin siya. Pareho lang sila ng sinabi. Halos pareho lang sila ng sinabi. Ayun. So, from 9 to, basahin ko lang sa God's Word. You remember, brothers and sisters, work and what we did to earn living. We worked night and day so that we could bring you the good news of God without being a burden to any of you. You and God are witnesses of how pure, honest, and blameless we were in our dealings with you, believers. You know very well that we treated each of you that way a father treats his children. We comforted you and we encouraged you, yet we insisted that you should live in a way that proves you belong to God and who calls you into His kingdom and glory. Ayun. So, kung titingnan natin, then yung, binasa ko lang din yung mga few verses, no, sa few, parang yung mga unang verses niya, kasi dito parang sinasabi rin ni Paul na, as you know, we never use flattery or schemes to make money. God is our witness. Kasi nga, yung background nito, the reason why Paul is encouraging people to imitate God at the same time as they imitate God. And parang kinaklarify niya dito na when we share to you the good news, it was pure yung intention. Sorry, the core value pala yung gusto kong i-iterate is the purity. Yung pagka-pure ng heart nila, ng pagka-share nila ng message, na walang ibang intention, the only intention was to really share the good news to the people. No, and yun yung pinaka yun yung nakita kong pinaka
dito, yung pinaka-character or parang pinaka-core value na nagustuhan ko dito kay Pot. Kasi talagang, at saka yung honesty niya, no? Yung honesty niya, no? Parang sabi nga ni Isti, integrity rin, no? Ano naman yun synonyms naman sila synonym naman sila. So, but, ano yun, kasi mga new believers tong mga to at the same time. And yun nga, no? During this time, ito yung mga time na marami pa rin pumapasok na false teachers, no? And then may mga Jewish pa rin na pumapasok dito sa mga sa Thessalonians, no? At the same time, na tinuturo iba because they have ang intention nila is to bring the people into the church. So lumaki yung offering nila. So iba yung intention ng mga ibang Jewish, kaya nila inaaya, and ibang sector ng religion, kaya nila inaaya yung mga tao to believe or to have the same religion as them, no? So parang reminder to ni Paul na when we share to you yung message, no, we have no intentions at all of getting any money from you. Ito yung sinasabi niya rin. May sinabi rin siya dito na, yun nga, sa verse 5, no, we never use flattery or schemes to make money, no, but the intentions was pure to really just for you to hear the good news so that you can grow you can grow in the word of God, no, which is sa atin, most of us, no, sad to say, no, that some people, kaya ako nagagalit minsan pag sumasakay ako ng bus, yung may mag-evangelize, tapos manghihingi ng pera. Alam mo, nagiinit talaga yung ulo ko dyan. Alam mo, ilang beses na ako talaga nakipagtalo dyan. Kasi, ako, hirap na hirap ako. Especially nung dati, na from Pasig ako, tapos pupunta ako ng San Pedro, and then pupunta ako ng Cavite, nagbabals kasi ako no? Parang sinasabi ko, wala akong tulog kasi nag-work pa ako noon. Wala akong tulog, pupunta ako ng San Pedro, pupunta ako ng Cavite. Kayo mag-evangelize kayo, at after nyo mag-evangelize, hingi kayo ng pera sa mga tao. So, kaya yung mga tao tuloy ngayon, they don't want to become Christians. Because they thought when they become Christians, people would only ask money from them. No? As Christians would only ask money from them. Akala nila, yun lang yung intentions natin. We never ask money from people. Yeah, we challenge people to tithe because yun yung part of our obedience yan din, part of our part of the faith yun But we never ask for any money. Instead, tayo pa yung nagbibigay sa kanila, no? Lahat tayo nagbibigay. Tayo nagpo-provide ng food, tayo nagbibigay ng oras, tayo yung, alam mo yun, tayo yung nagsasacrifice lahat. And then these people, no, after they evangelize, they will give envelope and then ask money from people. Kaya ang sama-sama ng loob ko. Ang sama-sama ng loob ko pag gano'n. That's why, yun din yung ini-insist ko sa mga tao, no, na, kasi, I don't want people growing. Okay lang naman sa akin na maging, syempre, talagang part of it, no, na, pag nagpapakita ka ng pagmamahal sa tao, i-return din nila yung pagmamahal nila sa'yo, di ba? Pero, the ultimate, ang ultimate objective ko kasi is, they will love me because they love God first. They will obey me because they obey God first. No? Yun yung talagang parang ultimate na gusto kong makita sa kanila. Na parang I would rather hear from people saying, Ate, I obey you. No, I am obeying you and I am submitting myself to you. Because before I submit myself to you, and before I obey you, I obey God first. Yun yung gustong-gusto kong makita. I think yun yung parang pinaka-reward ko pag yun yung maririnig ko sa mga tao. No? Before they even make decisions as well. No? They ask God first, even before asking me. No? So, I think when your intentions is so pure, no, makikita rin ng mga tao yung makikita rin ng tao yung purity ng heart mo. And then, sila din, yun din yung magiging core value ng mga tao, which is, yun din, in-encourage ni Paul to have the same kind of, core value. Kasi, siya rin, dumaan din siya sa hardship, di ba? Kaya para sinasabi ni Paul na, ako rin, dumaan din ako sa hardship. Kaya parang feeling ko,
nararamdaman ko rin yung sinasabi dito ni Paul na ang dami ko kayang pinaghirapan, ang dami ko kayang pinagdaanan para lang ako makapunta sa inyo, no? And at the same time, kina-clarify niya dito na pure din yung intentions niya na hindi porkit hindi siya sumama kasi 'di ba letter to Thessalonica na hindi kasi yung ang Thessalonica is a capital city of Roman province, no? So parang medyo proud yung mga tao diyan kasi parang halimbawa pag sa Maynila, 'di ba? Pag 'di ba yung mga probinsyano pag sabi, ay probinsyano ka, 'di ba? So parang proud yung mga tao diyan. So ang iniiwasan din ni Paul is ma-feel nila na they are neglected. Kaya parang ito rin yung inaano niya kasi parang ini-introduce niya na sila Timothy kasi alam niya na nga na hindi siya makakapunta, 'di ba? Dahil nga 'yun, in prison siya, no? So ini-establish din dyan ni Paul na kahit sino yung pumunta sa inyo, kahit sino yung ipadala ko, they have the same intention. Yung intentions namin is pure, that really sharing the gospel or sharing the good news to you. No, na pare-pareho lang kami ng intentions kasi nga ayaw niya nga na maisip ng mga tao na katulad ng ibang religion, the intentions was to only the reason why they want to get people to believe in Christ is because they have intentions of getting money from the people as well. So, yun lang, no? Yun yung pinaka natutunan ko dito. So, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung purity, no? Yung purity and ano nga yun ulit? And honesty. No? Purity and honesty. Yun lang. Amen. Napaka-powerful naman yung sharing. Hindi, pero kayo, hindi ba kayo nagagalit? Pag may isa ba, may nag-evangelize, biglang may mamimigay ng envelope. Oo. Sakit sa puso, di ba? Sakit sa puso. Talaga sa So, puso. tama yun na na yung hindi naman about tungkol dun sa natin, sa binibigay or kung saan man kaya natin ibigay. Pero yung heart natin pa rin talaga yung titingnan ni God. At the end of the day, hindi naman yung kung paano natin siya ginawa at kung so kung sa mga ganong sitwasyon. So tama yun na we should have a pure intention in our para hindi tayo maging guilty or hindi natin makaramdam ng kung ano. Thank you, Ate Che. Ang bubunutin ko ay si Erica. Erica, Alam are you na. there? Alam na Are you ate. there? Alam na eh. Alam na Alam mo yan. na, Erica? Alam Opo, na yan. parang ako palagi. Uy, Ate si Cathy, kung sino yung mga nami-miss ko, yun yung mga tinatawag ko. Kaya wag kayo magpa-miss sa akin. Okay. Na-miss mo pala ako at Mm. ang nakaraan. Oo. Hindi ako din. Araw na mimiss. Ayan. So sa akin Kabisado naman, yun. kasi di ba, while reading the verse is pinapakita kumbaga Paul taught his people to live in an exemplary way of living, just like sa mga ginagawa niya. So in here parang he really teaches his people or pino-point out niya talaga yung intentions niya. Sabi nga ni Ate tsaka sabi din ni Ate Christy kanina. So pino-point out niya yung intention niya and yung motives niya kung bakit niya ginagawa yung lahat ng although nga 'di ba, although maraming mga taong sumasalungat din sa kanya. So pino-point out na 'yun kung bakit hanggang ngayon pa din siya, 'di ba? Really pa din siya committed sa calling ni Lord. So sa while reading the verse, so ayun nga sinasabi niya sa people niya na
ah, as a leader, as a leader, ah, ito yung reason kung kung bakit siya still going sa ginagawa niya. So sabi niya sa verse 9, our Christian friends, remember how we work so hard to help you. So makikita mo, parang pinapoint out niya yung pagiging hardworking niya, yung pagiging persistent niya. Sabi nga 'di ba sa katapusan, we did not ask you to give us anything in return. So pino-point out niya na ginagawa namin 'to, yung lahat ng mga hardships, lahat ng na na ginagawa namin hindi dahil may ine-expect kami na return. So ayun po na yung ginagawa niya is just like as leaders, 'di ba? Na parang gusto niya na ipakita sa tao na ito yung ginagawa namin, dapat makita niyo 'to, na hindi siya ginagawa namin dahil may mga kapalit, but yung ginagawa siya namin dahil it pleases the Lord. So sabi nga 'di ba sa 12, so we told you to live in a way that pleases Him. So ayun nga po as a leader, dapat yun, may impact dapat yun sa lahat sa mga tao na nililid natin, na hindi nila nakikita na we are serving the Lord dahil may ine-expect tayo, pero we are serving the Lord dahil dun tayo masaya and napapasaya natin sa Lord. So din ako na-remind din ako na before nag-join ako sa House Church Mandaluyong. Kasi nga struggle talaga nung kasi nag-join ako sa Mandaluyong. Parang kasi every Sunday, iba-iba yung venue namin. Tsaka parang ang hirap mag-gather talaga ng tao, especially kids. Yung nila, nililid nila ni Denmark and ni Kuya JR. So as a new member sa House Church Mandaluyong, parang nag-wonder din ako na bakit kaya still going pa din sila. Bakit kaya parang ang saya-saya pa din nila mag-serve every Sunday, although nga 'di ba struggle sa place. Tapos ang init pa minsan, tapos lakad-lakad pa hanap-hanap ng place. So parang nagiging curious ako that time. Bakit kaya nila ginagawa 'to? Ano ba, may ine-expect ba sila? May isolve ba sila dito? Parang gano'n. Pero I really na-appreciate ko rin na nung along the way na nag-join ako. Ayun nga, 'di ba, pinapakain mo yung mga kids, pinapakain mo yung mga people mo. So hindi naman pala kumbaga wala naman silang wala naman silang benefit. But then gumagastos pa nga. So along the way na nag-join ako sa kanila, na I really appreciate na hindi naman kailangan may return pero yung ko din, na-prove ko din sa self ko na yung pinakamalaking kumbaga reward is yung fulfillment mo habang ginagawa mo yun. So ito yung naging din sa akin sa kay Paul na na hindi sa mga bagay na ine-expect mo yung fulfillment mo, but then yung fulfillment mo while doing it. So yung nararamdaman ko is yung fulfillment dahil may mga bagay ka na nakuha, but then fulfillment siya as serving the Lord, na hindi mo siya ginagawa para may makita ng ibang tao na ganito ka, but then ginagawa mo siya dahil masaya ka, dahil napapasaya mo si Lord. Ayan po. Amen. Amen. Kakatouch naman. So, thank you, Erica. And thank you for your faithfulness. Wow. So, call na. call, ano yun? Call someone maybe. Si Kuya Host. Kuya host. Chere! Kuya Ronald.
Si Ronald pala. Sa akin Go for naman, yung pagiging responsible. Think it's sa akin din yun. Especially nung sa 11 ba? Oo, yung sa 11. Yung nabanggit niya yung how a father deals with his own children. Pero sa ibang version pala, parents pala yung ginamit, no? Yung parang binasa ni Kara kanina, parang parents yung sa version niya. Pero ito, yung sa binasa ko kasi sa NIV, tsaka yung sa The Passion Translation, yung father. For me, isa yun sa sa parang image ko talaga, no, of a father, especially nung bago akong Christian. I see parang ayun yung hinahanap ko, no, for a father. And I believe no, God showed it to me, no, parang pinaramdam niya rin sa akin yun, that parang he takes care, no, of me sa lahat ng bagay, yung mga pangangailangan ko that time. And here, no, parang sa letter ni Paul sa Thessalonians, pinakita niya rin how responsible he is, no, on taking care of himself, para hindi niya iaasa, no, dun sa iba. And at the same time, ganun din yung pagkalinga niya dun sa tao, no. And ang maganda dun, hindi lang yung nagtapos sa kanya. He was able to disciple people around him, no, to do the same thing. Kasi kung mapapansin natin dito sa letter, ang ginamit niya is we, no. So may mga kasama siya na ganito yung ginagawa. So hindi lang siya, no. This is the church, no, who's doing the same thing, no, having one vision, having one mission. And so being responsible, no, to do what you need to do, no, and being able to accomplish then yung mga accountabilities mo. Ayun yung speak sa akin, no. Okay din na rin sa akin yung sa verse 12. Sa ibang version pala hindi pala siya separate sentence, no. Pero dito, we comforted and encourage you and challenge you to adopt lifestyle worthy of God, who invites you into His kingdom and glory. Parang parang pinakita niya rin or nakita ko rin dito yung process, no, that it won't stop from comforting, but sorry, may hipon. So it doesn't stop with comforting, tapos so then it will encourage and then to challenge, no. So same thing with how we follow up with people, no, kung paano natin sila dinadala or inaakay kay Lord, para mas ma-experience din nila deeper, no, who God is sa buhay nila. Talagang part of it is to challenge them, no. Hindi pwedeng mag-end lang tayo sa pag-comfort sa kanila or pag-encourage, but to really challenge them, no, to see God, to know God, to experience Him even, no. Ayun yung laging inaano natin, parang one experience lang from God or one encounter lang from God, parang katumbas na nun 1,000 services na, no. So parang ibang level, no, when our people experience God, no. It for sure it will take them different level of faith immediately once they encountered God. So ayun yung
sa akin. Yay! Thank you, Kuya, for being responsible. Amen. So, pili ka na. Sa akin, syempre, si Ate Kelly. Favorite mo rin si Ate Kels. Okay. Siyempre. Hello. Hello, Ate. Hello. Ano yung question ulit una? Sasagutin? Sorry Bells pala yung apelido mo, te? Vitales. Kala ko Bells. Kelly Bells. So, Okay. yun po. Ano yung core value? Yes po, yung core value. Yung core value, syempre nasabi niyo na lahat. On top of that, isa doon yung passion for people ni Paul. Kasi sobrang passionate ni Paul sa mga tao, di ba? Alam naman natin yun yung buong history niya na he was really called to be someone na mag-reach out talaga ng bonggang-bongga sa mga tao. So I remember no yung passion niya ito na kasi itong first book of Thessalonians is letter niya sa kanila to encourage the people. Katulad yung sinabi ni Che, they are actually new believers sa Thessalonica. So, imagine mo kung new believers and then they are so high. And then suddenly aalis ka because natatakot na Paul na baka madamay sila sa persecution. Dahil merong ibang group ng mga Jewish doon na against sa kanila. So anyway, yung passion niya yun didn't prevent him for pursuing na yung tignan pa rin niya yung mga tao regardless of ano naman yung mangyari. Then I remember yung isa sa mga values natin sa church na church as our family. Sabi nga dito sa basahin ko sa Hope Singapore natin na the church is neither a building nor an event. The church is a community of believers who love and worship God together. Salvation is both a personal decision and a communal experience. After one makes a personal decision to follow Jesus, one can join the family of believers to follow Jesus together. Even in the midst of hurts and differences, we resolve to grow and grow as a family. And mature as a family, we look out for one another's needs and enfold new members into the family. Though the world may see us as merely an organization, we see the church as the family that God has blessed us with for all eternity. Diba? So, it encompasses the same thought na meron si Paul para dun sa church na nabuo niya sa Thessalonica. And he is fully encouraging the people. So, that's one value that I want to maintain as well, yung passion. Kasi that will keep the fire burning sa atin. Tama? If you don't have the passion, if you don't really have that hunger to reach out to the people, because that's the calling ni God sa atin, then what are we here for? It doesn't make sense na maglokohan na lang tayo, diba? So, anyway, ayun nga, yun siya sabi na rin naman ng lahat. Yung verse na yan is all about the encouragement of Paul sa mga Thessalonians. So, in our world today, it is very important na we continue to encourage one another. Not just looking about ourselves, kasi more often than not, when we help out some people, sometimes we tend to, yung ask ourselves na, uy, tumulong naman ako, bakit naman parang wala akong nagtatanggap or hindi ko nakikita yung itong klase na respect or yung obedience, bakit hindi nag-account, and so forth, diba? Pero, alala ko, isa sa mga mentors ko sabi sa SQ, no matter what we do, we just keep doing what is right. And even if people sometimes doesn't give back the way how we give to them, just continue doing it. Minsan masakit man, pero in time, God will just heal whatever hurt meron dyan. And bibigay naman yun na mas maganda pa. In time,
those people will also learn to appreciate things na nangyayari at binibigay natin sa kanila. They will realize. So, sabi nga, di ba, our work is won't be left in any vain. Yung lahat ng labor natin, it won't be in vain. So, katulad ni Paul, he just keeps encouraging yung mga Thessalonians. And just like a father sa mga anak, pagsasabihan niya ng pinagsasabihan, tama naman kayo, no? Minsan pag pinagsasabihan natin yung mga tao, it's not because pinapagalitan natin sila, but because we just love them so much para i-correct sila. Or para pagsabihan sila, di ba? And nami-misunderstood lang talaga tayo. So, one thing that we really need to ask also from the Lord is we pray and seek for His guidance kung ano ba yung pwede natin, ano ba yung words, mga choice of words na pwede natin gamitin pag salita tayo. Kasi we'll never know kung yung mga tao is sensitive ba, di ba? Ano kung may mga pinagdadaanan, they are so sensitive. Tapos sensitive ka rin, di wala na, nag-emote-emote na lahat. So, ayun. So, I just hope na this verse becomes an encouragement also to all of us. Yun lang po. Amen po. Thank you so much, at Charles. Turo ka na po. Isa na lang. Dalawa pa pala. Ikaw na po bahala. Okay. Go, Pastor. Amen. Amen po. Magaling, Amen po. magaling. Magaling. Yahoo! Mag-ano na lang ako, magko-connect na lang ako sa sinabi ni Ate Che, tsaka sa sinabi ni, pakala to? Si Erica. Ayun. I remember dito sa mga nare-reach out namin sa Tagaytay, there's this group of people na low-income family sila. So they were like wondering ba't kami pupunta sa bahay nila, and they were thinking ano yung mapapala namin or ano yung agenda namin. So there were times na nagbibiro ako na, sige Kati, pakilabas mo na yung envelope. We are here kasi we need some fun, ganun. Pero in the form of joke lang. Ayun. But all the while, nung una pa lang sinasabi namin na we are here kasi our life in before was like yours, and nung makilala namin si God, nagbago ito nagkaroon kami ng direction, and we want to share that blessing na meron kami by sharing the word of God, and eventually we wanted you to somehow experience si God. Ayun. And connecting that to this verse, sa verse 12, live lives worthy of God. So sabi dito, we are to live in such a way that we bring yung positive attention honor sa Panginoon. Thinking that we should always examine ourselves to ensure that our lives are worthy of identifying with Christ, and yung genuine na pag-deliver natin ng word is not something that we just wanted to do dahil wala tayong magawa, or because we wanted to gain some pa-famous, sabi nga nila, pa-famous daw, or photo op, mga gano'n, yung opportunity to para may post lang. It's not something like that, but rather para makilala rin nila yung Panginoon, yung Diyos na nagbago ng buhay natin. Ayun. Connecting this to the Thessalonians, may nabasa ako na Paul was saying something about they work hard to share the gospel. Is a 2-point explanation. Either there's this group of opposition and then sasabi na ng bad report about them, or another is
to prevent further idea na baka hindi nga sila totoong mensahero ng Panginoon. Ayun. So he is clearly stating na yung intention nila was right before God, and they're doing what they could do best para maipakilala yung Panginoon sa kanila. And at the same way, ganun din naman tayo eh. Nung sumasaya ako Ate Che ng bus, hindi naman ako na masyadong nabubuisit. Minsan, naghahanap lang talaga ako ng 20 pesos. Kasi minsan pag natsyempuhan, kasi nakikinig rin naman ako sa sinasabi nila. Well, there's really some point there. I was thinking lang din na baka naman siguro it could be an on-job training nila to share God's word in public, and somehow, wala silang pamasahe, nanging silang pamasahe. Parang gano'n. Libre naman sila sa bus eh. Hindi naman sila sinisingil ng mga konduktor. Oo nga. Ini-expect ko pa nga kung may kasunod, kung kasama ba nila yung nagbebenta ng ube. Di ba, merong, after nila mag-share, after nila, meron namang mag-abot ng mga ube, tapos, Oo. Pagkakit naman yung mga ube. Anyway, kasi at least, alam mo, magkakakitaan, pero yung mag-share ka, tapos envelope ang kasunod. Anyway, going back to the word, yun yung pure intention eh. Nakakatuwa lang na like si Erica, she is product of that eh. Na she was wondering ano kaya papapala ng mga to sa akin, ano kaya mga hidden agenda ng mga kolokoy na to sa akin, mga ganong thing. Saka puro ano sila, diba? kuya. Puro lalaki, walang babae. Kaya nga, That's nice. scammer yung Scammer. diba? Thinking lang, but praise God dahil na-reveal sa ng Panginoon yung totoong intention, no? And kami rin, may ganun din kaming picture na we ebac sa CMA, and we praise God na yung na-ebac namin noon, leader na sila ngayon sa Singapore. Ayun. So, Wow, salamat. At yun, nakikita ko na yung ginagawa namin is sa kalugudan ng Panginoon kasi pinaprosper niya eh. Ayun. Diba? Or rather, not kami, but tayong lahat. Diba? May mga product yung mga labors natin sa Panginoon. Ayun. Salamat po. Ang pinipili ko yung Huwag kang mag-alala. Yung mga lalaki po, dati, ako lang din mag-isa. Pag nagpe-praise and worship po kami, ako lang po yung mag-isang babae. Nagpa-practice kami, mga kasama ko lalaki. So, okay lang yan. Hello? Amen. Hello po. Hello, po. hello. Yun. So, amen. Salamat po. Hello? Naririnig niyo ako? Hello po. Yes, rinig ka namin. Yan. Thank you, Pastor. And, Si Ate yun. Kati pa? Nga po. Nag-thank you lang po ako. Thank you po. Sige po, Ate. What to say pa? Amen na lang din kaya. Wait lang po. Ano po pala yung ni Pastor? Yung parang Core value. Ano daw core value mo? Live lives worthy of God. Live Ang lives worthy of God. Ang haba. Live lives worthy of God. Okay po. Thank you. Ayun. Yung sa akin, ang una kong naisip, kasi late na nga rin ako nag-join, ang una kong naisip, integrity. Tapos, habang sabi niya, makinig ka kay Ate Steve. Sabi niya ni Ate Steve. Sabi ko, isip pa nga ako, diba? Ay, honesty na lang. Ay, nasabi na ni Ate Che. Siguro, pare-pareho. Anyway, yun lang rin naman yun. Yung buti na lang yung dito sa akin, parang madaling matawag. diba? So, for me, yun, ang nag-speak sa akin, as a, nung habang binabasa ko yung mga verse,
is aside from yun nga, integrity at saka honesty ni Paul while saying, while talking, while writing to the Thessalonians is yung selflessness niya in doing God's work. Yung nilay out niya talaga sa mga taga-Thessalonians kung bakit niya ginagawa yun, ano yung intentions nila, yung motives niya, bakit niya ginagawa. So, katulad ni Ate Chen, nagbasa rin ako ng konti pa sa taas at saka sa baba. Diba? So, ayun, yung parang nung nakikita ko dito is yun nga, yung parang tayo as a leader, we are talking to our life group, or for me, mas medyo personal, yung parang me, tapos ang nangungusap sa akin is, lagi yung naalala yun, ang nangungusap sa akin yung mga shepherd ko, pag pinapagalitan nila ako or pag pinagsasabihan nila ako dati sa SG. Kasi parang ganyan-ganyan sila eh. Parang, parang mga Paul sila eh. Parang pag nagsalita sila. Kasi ang mga shepherds ko dati, parang, mga talagang, oo, parang mga biblical character sabi ni Ki. si Ate Maylin. Si Sarah daw yun kasi late na rin siya ng anak. Sabi ni Gi, hindi ako. Asawa niya si Abraham. Kasi asawa niya daw si Abraham. Si Ate Maylin. Tapos for few months si Ninang Janet. Tapos si Ate Thea. O, di ba yung mga yung mga shepherds ko. Tapos si Ate Jinky. Di ba? Parang yung mga shepherds ko, mga masusungit. Masusungit sila. Parang they are very Strict sila. Oo, strict sila, tapos they will tell talaga, they will do the rebuking, they will do the correcting. Pag minsan, si Ate Maylin talaga, face to face talaga yan, when parang sa kanilang dalawa ni Kuya Abe, si Kuya Abe yung mother, siya yung father, si Ate Maylin, parang gano'n, baliktad. Kasi si Ate Maylin yung medyo disciplinarian, si Kuya Abe yung medyo, hayaan mo na yan, huwag mo nang intindihin yan, ganyan. Siya. So, yun yung nakikita ko kay Paul while talking. Kasi ang in-illustrate niya dito is, parang sabi niya, di ba, we are like mother. So, parang gentle sa inyo. And then sa dulo, sinabi niya rin naman na, we will deal with you as a father. Yun nga, di ba, sinabi niya correcting, comforting, urging you to live lives worthy of God. Diba? So, parang for me, we are, ko dito yung ginagawa natin sa mga tao natin that we give our life to them, we live our life with them. Parang pag minsan, totoo naman, parang na nga rin tayong, para tayong nanay nila or nanay ng mga ships natin or ng mga mentees natin na when they have problems, we are there for them, to comfort them, to encourage them. Which is, parang katulad ni Paul, pwede naman na, sa kanya lang yan kasi I have my own problems to deal with also. I have my own things to do. Pero 'di ba? Katulad yun yung nakikita ko kay Paul, yung selflessness niya na to go out all para sa Panginoon and para sa mga tao ng Panginoon, diba? Sa mga nire-reach out nila. So, for me, nung pagmamahal ng pinapakita niya rin dito yung pagmamahal niya para sa mga tao. Tama yung sinabi ni Ate Kelly. I agree with Ate Kelly that yung passion niya for people. And yet, pero hindi ka, for me, parang what compels you to do what you do? What compels you to be selfless? What compels you to be a follower of Christ or to di ba? Yung parang you have to, yun pa rin babalik pa rin tayo dun sa basic, di ba? Why we are doing what we are doing? Why do you think Paul is doing all those things? Why do you think sabi niya
blameless sila, righteous sila, that we are not there for anything in return. Diba? They just want to preach the word of God. They just want to extend the kingdom of God. Diba? Tayo rin, bakit ba natin ginagawa yung mga ginagawa natin, diba? There are times na kami, yung sinasabi niya yung sa life group na yun, na lagi namin sinasabi sa kanila, kasi matitigas rin talaga yung ulo nila. That, oo, sa totoo lang, sila yung parang life group namin na kahit anong toil ang gawin namin sa kanila, kahit anong hard work yung gawin namin, prayers and everything, parang wala, parang hindi namin sila nawawater, parang ganon. So, lagi namin sinasabi sa kanila na we are not here for anything. Sabi nga ni Gi sa kanila lagi na, bakit ba kami pag minsan straightforward na rin kasi siya, kasi of all the through the years na magkakasama kami, parang ilang years na, 4 years na kayo magkakasama, and yet parang they have been the same since day one, parang ganun. So lagi niyang sinasabi sa kanila na, bakit ba kami pupunta dito? Why are we doing this for you? Sabi niya, wala naman kaming actually, sabi niya lagi, hindi naman kami binabayaran ng church. Wala kaming sweldo sa church. We spend our own money. We spend yung kakainin ng mga anak ko. Pag minsan, sabi niya, ibibili ko pa ng pagkain ninyo. Parang ganon. Why we do, why we celebrate victories together, breakthroughs together, why we choose to celebrate our own victories with you rather than celebrating it with our family. Because we wanted you to know na we are not here just for the thought na gusto lang namin dahil ito yung inutos ng church sa amin. Yun yung lagi yung sinasabi sa mga tao. Na, kasi pag minsan, may isa or dalawa sasabihin na, pupunta lang yung mga yan kasi ganito, ganyan. Which is very true. Parang katulad nga rin ni Paul, di ba? Sinabi niya na, he know na ipe-persecute siya. He know na he will face objection, rejections, and everything. So, yung life natin today, hindi naman siya nalalayo dun sa mga nararanasan ni Paul. Yun, except for the prison, di ba? Except for the Pero yung hardship, yung sufferings, it's still very alive right now. It's very, true up to this day. So, yun yung nakita ko kay Paul. Yun yung napulot ko, yung pagiging selfless niya. At saka yun, yung pagiging honest niya talaga on na nilaid out niya lahat yung mga nila. Why they do those things. So, yun lang po. Thank you. Thank you, ate. Kumakain. Lunukin Nguya mo muna pa. yan, Mark. Nguya pa. And some more. Kanina nahuli kita, nabibis ka. Kain muna. Kanina nahuli kita, nabibis ka. Teka, baka hindi ko malunok. Amen. Amen po. Salamat, Ate Cathy. Multitasking. So, yan, nasabi niyo naman po lahat. Tulog na. Tulog na ta. Pero po, tawag nito. Maganda po yung yung mga share. And siguro, yung sa lang, siguro, yung may mga naririnig din tayo ng mga nag-share na, yung mga nasa bus, yung mga nasa na nag-share ng Word of God, din humihingi sila. Pero kasi may may stand din ako diyan eh. Yung sabi din kasi isa ito sa mga verse na na natandaan ko sa sinabi ni Paul. Sabi kasi niya sa sa may Philippians 1:18. Kung titingnan niyo po yung Philippians 1:18, sabi dito is but what does it matter? Sabi niya. So whether daw the important thing is that in every way, whether from false motive or true, Christ is preached. And because of this, I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice. So, somehow,
we still we can still rejoice even though na may mga nakikita tayong may mga gano'n na may mga false motive. We still we can still rejoice with them dahil we can still rejoice within ourselves dahil kahit na sabi nga doon ni Paul, diba, na kahit na may so what kung false motive yun as long as that Christ is preached. So there's nothing wrong to rejoice in it. So we can still find sabi nga doon silver lining. Silver lining. So makikita pa rin natin that there's a purpose kung bakit kahit may mga ganong instance. Pero tama yun that as ourselves naman, since nakikita natin yon, so we can evaluate then yung heart natin, no, that hindi natin siya sundin or follow. So but let us encourage then sila kung we can find time to encourage them or lumapit sa kanila. So yon ang tawag nito. So yung sa yung sa sharing ko naman, actually yung verse na to, share lang sa amin kanina ni Ate Kate. So, inano ko lang. Then sabi kasi niya ganda daw i-share. So, sinabi niya kasi na ito yung share sa kanila ni Pastor Christy. Ang title daw nung tawag nito? Ang title daw nung sharing or nung PMM ata nila is winning or losing as Christian leaders, or winning leaders or losing leaders. So mamimili daw tayo doon kung alin tayo. So kaya binigay niya yung verse na Thessalonians. It is an example of how we should live as winning leaders, no? Kasi ito yung mga may mga kuha nga tayo ditong core values that we can use, and a lot of you nga is has shared yung mga core values na yun, no? And pero yung muna, dahil since may mga backtracking tayo, so let's be clear kung ano ba talaga nangyari dun sa Thessalonians. So yung nangyari sa Thessalonians, kung titingnan niyo siya, no, na ang si Paul is nung nag-share siya doon, may dalawang type siya ng na-sharean, which is yung Gentiles and mga Jewish. Ngayon, since alam naman natin yung mga Jewish, mga contradict sila kay Paul at sa mga teaching ng So, may mga talagang disagreement na nangyayari. So, that time kasi, mayroon tinatawag na Jewish apocalypse, which is naniniwala sila na since si Christ, may yung Messiah, pag namatay siya at nabuhay siyang magmuli, ang susunod daw doon is babalik siya para tapusin niya yung nasimulan niya. Yun ang paniniwala. And that time, Christians already accepted this kind of belief. So si Paul din, kasama siya doon na talagang sinusundan nila. And sabi nga doon, parang ang nangyari, si Paul, nung shinare niya yung mga Thessalonians, kasi dahil sa conflict na yon, umalis siya, kaya nagkaroon ng parang persecute siya ng mga Jewish, and then ngayon umalis siya. So ngayon nung umalis siya, sinend niya si Timothy. Then sabi ni Timothy sa kanya pagbalik is natutuwa siya dahil nagkaroon ng growth yung tinanim niya dun sa Thessalonica. So kaya nagsulat siya ngayon sa mga Thessalonica, yung First Thessalonians. And then the Second Thessalonians, yun yung sa part na ng about dun sa yung apocalypse. Kasi bakit ba dun sa sulat ni Paul may nakalagay dun na hindi sila naging burden? Kasi nga ito yung original na nangyari. Dahil nung time na yon, since naniniwala sila na paparating na yung Christ, yung kumbaga pag namatay na si Christ, ang susunod na is babalik siya. Ngayon, ang daming mga Jewish, ang daming mga Christian na
nagbenta ng ari-arian, hindi na nagtatrabaho, hindi na nag-ano, dahil ang paniniwala nga nila is babalik na si Christ. And susunod nun is magiging kahati sila nung parang treasure or nung kingdom, nung kung ano man yung pwede nung na ano. No. So ngayon, nangyari dun is naging burden sila sa ibang Christian. Kaya nagsulat si Paul tungkol sa kanila na clarify ni Paul na si Christ, sabi niya doon is no one knows kung kailan darating si Christ. No one knows the time and day kung kailan. Parang tulad ng thief in the night na kung hindi natin mamamalayan kung kailan darating. So, clarify niya yon. Kaya nagsulat din siya na hindi siya naging burden sa Thessalonians. Sa ibang brothers and sisters niya na Christian. So, yun yung parang story kung bakit nagsulat siya nito. And then, yun, on the other hand, yung topic nga natin is about sa winning or losing leader. So, mamimili daw tayo doon. So, meron akong 4 values dito na i-share na kung anong pwede nating makuha dun sa context. So, tama yung mga share nyo, no? Pero ito yung mga how to be a winning leaders. No? Yan. So, gusto nyo po bang malaman kung paano how to be a winning leaders? Parang how to be a millionaire lang eh. So, sige, dahil dyan, simulan natin sa unang value. Go. Yung unang value daw na makikita natin dun sa verse is diligence. So to be a winning leader, we have to have a diligent heart. Yung diligent heart, sabi nga nila ate, di ba? Ate Kelly, di ba? Yung purpose natin, kailangan alam natin. We should do whatever it is. Kumbaga, yung sacrifices natin, dapat nandun. Willing to make sacrifice. As leaders, we need to make sacrifices. Diba? Kailangan natin magbigay tayo ng parang kahit anong mangyari, we are willing to sacrifice as leaders. So, like Paul, he's willing to sacrifice, no? Whatever it takes. Ano ba yung kahulugan ng diligence? Teacher Isti, ano ba yung kahulugan ng diligence? Teacher Isti? Yes. Ano ba yung kahulugan? May Diligent. binabasa ako eh. Diligent. Masipag. Masipag. Di ba masipag? Masipag. Mapagpursige? Parang ganun. Mapagpursige. Ah. Tama ba? Apo. So, tama yun. Mapursige, no, yung diligence. So, katulad nga ni Paul. And, pangalawa naman, is yung consistency na character dito. Kung babasahin nyo po yung part dito ng habang ipinangangaral namin ang magandang balita ng Diyos, araw-gabi kami nagtatrabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. So, kapag parang nakita nyo doon, no, na hindi sila tumitigil. So, saksi namin kayo at ang Diyos na ang pakitungo namin sa inyo ay parang mananampalataya ng tuwid at walang kapintasan. So, kung titingnan natin, no, as leaders, so ngayon, parang kung kanina, tinuturo nyo sa mga parang mga members yung pwede yung sinishare nyo. Ngayon naman, parang as leaders, ito yung mga dapat nating gawin. So, consistency isa sa mga character dapat na we should have. 'Di ba? Parang sabi nga ni sino ba nagsabi? Sabi nga ni wait lang. Ni Ate is yung integrity, 'di ba? Check our heart. So, tama yun, no, na dapat as leader, we should have a consistent heart. Kasi 'di ba parang titingnan tayo ng kung titingnan mo yung mga mga members natin, lagi silang nakatingin after us, 'di ba? So dapat consistent din tayo to really
kasi 'di ba wala namang taong ayaw ng hindi consistent. Yung parang pag nakita mo na kasi consistency kaakibat niyan integrity, 'di ba? So parang pag sinabi mong ganito tapos syempre look forward din ng mga tao. And then parang responsibility din 'yun sabi ni Kuya Ronald. Responsibility natin to be consistent. Kasi nga leader tayo. So kahit saan namang banda wala naman tao 'di ba na gustong hindi hindi consistent. So saka titingnan tayo ng ayun. So okay po. So ang ang sunod nating is persistency na character ay na core value. Persistency, So consistency, baka persistent lang po. consistency, then pangatlo persistency. So yung persistency naman po, we should Persistent lang po. Persistent lang po. Walang persistency. Persistent lang. yung yung core value persistent po, pero yung parang adjective yun, di ba? Ay adverb niya is persistency. So Talaga. hindi yung lang. So yun, we have to have a persistency but persistent heart. Ganun. So kumbaga we should look at on the real ang tawag nito, on the longer goals. So pang-apat naman po is endurance. So sa endurance is yun yung 'di ba, as Christian we should finish the race, 'di ba? Yon. So yan yung mga character na yon. So yan po yung yung parang dapat nating makita din in our life, 'di ba? So yun yung parang evaluation dun sa verse. Yan. So yun lang naman po, hindi naman po yan nahahaba, din lang po yan. So thank you po for everyone who shared. And siguro na po, let's have communion. So you ready na po ba for communion? Is everyone ready? Yung pong mga bread and cup. Yes. Okay, so before we take the communion, so let's just have a reminder from the Lord. So sabi po sa anong tawag ito? John 53. So sabi dito ng Panginoong Jesus, 'di ba? Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life. So whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. So for my flesh is real food, and my blood is real drink. So whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. So so it's a reminder for us to always take the communion, for God is remaining in us. So let's pray. Let's have a prayer, short prayer. Hallelujah, hallelujah. Lord God, my Lord Jesus Christ, we firmly believe that we are about to receive in communion your body, your blood, your soul, and your divinity. We love you above all things, and we desire to possess you within our souls. We believe it because you have said it, and we are ready to give our lives to maintain this truth. Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful day, and we believe that your words are our light, Panginoon, to our path, Lord. And as we claim to this truth, Panginoon, we be reminded of the truth that is in our Christ, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let's partake na po.
dahil dyan, siguro ano na lang po, breakout room. So, ikaw na Kuya Ronald ang bahala. So, ang prayer lang natin is, for this verse lang, yung short lang, isa lang ang mag-pray per room. Bakit parang bumibilis ka? Pressure ka ba? Oo. Mamadali ka, pressure. parang bigla ka nagmadali. Bigla ka ba nagmamadali? Are you pressured? Relax Take your ka time. Take your time, Denmark, ha? 8:30 naman tayo nagsimula, Di po. Denmark. It's okay. Just relax. Prayer na po tayo. Kasi mas maaba pa yung talking mamaya. Yung inaabangan ng iba, kaya po yun na po. Let's pray na po. Kuya Ronald, take. Nakamute pala ako. Gagawa ko ng breakout room. Yes po. Okay. Tapos isa lang yung Ka na pag-pray? Isa lang. Apa, per room. Siguro Okay. with regards to this, ano na lang, yung, kung ano na lang yung, ma-prepare niya about this verse. Basta ka na. Okay. Tek. Sige. So, ayan. Join na lang kayo sa mga rooms. Okay? That's all. Annyeong! Welcome! Tatlo lang. Oo nga eh, ang dami. Parang bakit tayong tatlo lang? Ay, ang dami. For breakout. Okay. Okay! Sige ate. So, dahil si JR ang lalaki, sabi isa lang daw magpe-pray. Si JR magpe-pray sa atin. Yuhuu! JR! Ano po yung pagpe-pray ate? Ha? Yung sa verse? Wala po sinabi kung ano yung pagpe-pray eh. Okay po. Pero kahit yung sa court. Nagmamadali ata si Denmark eh. Parang nasa-stress siya, nape-pressure siya. Lagi daw po kasi nasasabi yung Ano, no? baka kasi lagi po nasisita yung ano niya. Yung... Hindi pero maaga hindi naman tayo nagsimula. Actually, maaga pa to, di ba? Mm. po. Kasi 8:30 tayo nagsimula. So, I think mabilis naman to. Saka hindi pa naman tagal yung teaching ni Denmark. Hindi naman siya, di ba? Mm. So, I think it's okay. And madaming tao kaya. Ang dami kaya natin nag-share ngayon. Actually, okay lang yung timing eh. Kasi ang dami natin nag-share ngayon. Naka 1 and Can 30. you imagine kung 1 hour and apat 38. yung breakout rooms natin? Ibig sabihin 12. Although dalawa lang yung hindi nag-share. Pero 10 yung nag-share. 1 and 38 minutes Ate, and 40 seconds. 42, 43 seconds. Ano yun? Yung Ano yun? natin, kung yung oras natin. Okay. O, sige, Naka-record. mag-pray ka na, JR. May pagpe-pray ba kayo, ate? Continue ceiling lang kay mama. Okay po. Same lang din po na protection. Saka protection daw kay Kara. Saka ano pa, Kara? Saka sa school po. Anong School school? kasi gamit. Ano sa school mo ba? Ano po kasi parang hindi pa rin sure kung ang mangyayari is all pass sa amin or kung ano mangyayari. Oo. Kaya ayun po, wala pa rin pong decision. Hindi pa po yung iba po nag-ano na sila. Oo. Hindi ba kayo nakapag-finals? Ano pa lang, prelim pa lang. Ayun lang. Ay, oo nga. Kasi po, Kasi nagsimula pala kayo, January, no? Opo. January na po. Ayun lang. Okay lang yun, hindi naman na-expired yung date.
Okay, so mag-pray na lang yun. O, tas, JR, isama mo rin likod ko, parating masakit pa din. Sige ate. Tara, Salamat, JR! let's pray te. Let's pray, hallelujah. Hallelujah. Kurarada shararada kararababada shararada kararada shararada kararada. Kurarara bababada shararada kararada. Kurarada shararada shararada kurarada. Yes, O Lord. Hallelujah, hallelujah, O Lord. Lord, for this day, we thank you, Lord our God, for the great day, Lord. Thank you, Lord our God, for your goodness and your blessing, Lord our God, na every day, Lord, na nare-receive namin na galing sa inyo, Panginoon. Lord, thank you, Lord our God, sa words nyo, Lord our God, na binigyan nyo kami, Panginoon, Lord our God, ng wisdom, Lord our God, and another learning, Lord our God, sa mga salita mo, Panginoon. Lord, I pray, Lord our God, sa protection, Lord our God, kay Kara, Panginoon, sa family niya, Panginoon, at sino man po, Panginoon, sa family niya na frontliner, Lord our God. Lord, ikaw, Panginoon, Lord, ang magdi-divine protection, Lord our God. And ikaw rin po, Panginoon, Lord, ang everyday na mag-guide, Panginoon, Lord our God, sa frontliner na pamilya ni Kara, Panginoon. O kung sino man po yung nag-work sa kanila, Panginoon, Lord, ibigay mo po, Panginoon, yung provision, Panginoon, at lahat, Panginoon, ng pangangailangan nila sa family nila, Panginoon, Lord, na ikaw, Panginoon, na magpapala, Panginoon, Lord. Panginoon, I pray din, Lord our God, sa school ni Kara, Panginoon. Lord, komplikado, Panginoon, yung araw, Panginoon, Lord our God, na kung paano nila, Panginoon, kung paano nila, Panginoon, na maayos, Lord our God, yung pag-aaral nila, Panginoon, yung schedule nila, Panginoon, Lord. Lord, ikaw magbibigay sa pamahalaan, o Panginoon, na namumuno, Lord, na sa school nila, Kara, Panginoon, nabigyan niyo sila ng wisdom, Lord, kung paano nila to maayos, Panginoon. And Lord, favor upon favor, Lord, sa school ni Kara, Panginoon, na hindi sila maggagahol, hindi sila mahihirapan, Panginoon. And I pray din, Lord God, sa heart ni Kara, Panginoon, na hindi siya mag-aalala, Panginoon, kung ano man yung mga bagay, Panginoon, Lord, na nawala, Panginoon, Lord, dun sa pag-aaral niya, Panginoon, kundi, Lord, itinitiwala niya, Panginoon, lahat ng ito sa inyo, Panginoon, Lord, na kahit anong mangyari, Panginoon, na may good plans ka, Panginoon, at may good purpose ka, Lord, sa eskwelahan, Panginoon, ni Kara, Panginoon. Lord, I pray then, Lord our God, kay Nanay Pearl, Lord, Lord, we thank you, Lord our God, na kino-continue mo, Panginoon, yung paggaling kay Nanay, Panginoon. Lord, maraming salamat at pinupuri ka po namin, Panginoon, kung paano naging nagpatotoo kayo, Panginoon, sa bawat buhay ng Family Store, Lord, na hindi niyo sila pinabayaan at lagi niyo silang iniingatan, Panginoon, Lord. Lord, kung ano po yung binibigay niyo na pagpapala, Panginoon, naniniwala ako, Panginoon, na i-continue nyo to, Panginoon, ng kumpletong kagalingan kay Nanay, Panginoon, at ibubuhos nyo, Lord, yung kagalingan, Panginoon, kay Nanay, Panginoon, at naman nung balik, Panginoon, yung dating niyang saya, yung sigla, Panginoon, Lord, at ligaya, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, Lord, sa likod ni Ate Che, Panginoon, na kung ano man yung mga pananakit ng likod ni Ate Che, Panginoon, Lord, ikaw ang magbibigay ng kumpletong kagalingan, Panginoon, sa mga sakit ng likod na nararamdaman ni Ate Che, Panginoon. Lord, kung ano man po, Panginoon, Lord, na sakit na meron siya, Panginoon, I rebuke, Lord. Alisin niyo to sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, na inalay niya, Panginoon, yung dugo niya, Panginoon, Lord, para sa kagalingan ng lahat, Panginoon. Lord, I declare, Lord, our God,
na alisin nyo, Panginoon, Lord, yung sakit na to, Panginoon, at tatanggalin nyo na to Amen. from this day, O Lord, in Jesus' name, O Yes, Lord, God. in Jesus' name. O Lord, we thank you, Lord, our God, sa araw na to, Panginoon, and I pray din for my family, Lord, our God, and thank you, Lord, for the blessing, Lord, na hindi kami nagkukulang sa pagkain, Panginoon. Lord, marami rin pong salamat, Panginoon, na kino-continue nyo, Panginoon, ng good health, Lord, our God, sa family ko. And I pray din for nanay, Lord, our God, na sa pananakit ng ulo niya, Panginoon, o pagkahilo niya, Lord, ikaw magbibigay rin, Panginoon, Lord, our God, ng kagalingan kay nanay, Panginoon. Lord, Amen. and kalakasan, Panginoon, Lord, kay nanay. Lord, we thank you, Lord, our God, for this day. And I praise you, Lord, our God, sa lahat ng panalangin namin, Panginoon, ipinagkakatiwala namin at ibinibigay namin at sinusuko namin lahat ito sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ibinabalik namin, Panginoon, na lahat ng kapurihan. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. And Lord, we continue to pray for JR, O Lord God, that you will continue to anoint him, O Father God, So, Lord, as he leads his life, Father God, to bless his leadership, O Father God, and to bless the works of his hands, O Father God. And Lord, your protection, O Father God, be upon his family, O Father God, and O Father God, that you will continue to provide for them as well, Yes, Panginoon. Lord. Maraming salamat, God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Salamat. Salamat po. And balik na tayo. Oh, sige po. Okay po. Okay. Thank you. Thank you, JR. Thank you rin po. Anak yun. Sa kuya ko po, siguro po hindi po makatulog. Eh, ano ba kayo magkakapatid? Hindi ko po baby pastor. Grabe ka po. Oo nga. Baby nyo. Baby nyo, sabi ko. Baby. Estudyante Nabubulog pa yan, talaga Di. ako. Ah, hindi Estudyante. nga kayo Ay, magkakapatid. andyan na pala si Ate Sham. Alam kayo, promise? Yes. Bunso ka ba, Di Bunso siya? ako. Bunso ka, tapos may lalaki, no? Ano po, 4 na sunod-sunod na babae, 4 na sunod-sunod na lalaki, tapos isang babae ako. Ay, ang galing. Kaya yung parang under sa akin is mga lalaki na. So, alam na. Okay. Galing. Opo. Welcome to Yung pangalan po sa atin ng sili. Pasalubong ako po kayo ng sili. Uy, gusto ko naman po. Gusto ko ng laing na authentic from Bicol. Saka Bicol Express. Wow, authentic. Authentic! Bigyan ka namin ng ano, yung reaction mo. Video reaction. Papasok ulit sa ilong. Papabiya ko ate, Uy, biya. sa promise. Hindi nga, madala akong, parang marunong magluto. Bicol Express sa Kalaing. Sige ate, dalan kita ng ano ba yun, ano yun tayo, yung may Panot siya. Ano siya naman? Bicol Express. May karne. Bicol Express. Ay, Bicol Oo. Express ba tayo? Yung may baboy? May karne na may. Nasa yung taga Bicol, Apo. bakit di mo alam? Oo nga. Bakit? Alam. Hindi ko, ano ang tawag? Ano ba doon? tawag sa inyo? Ano ba tawag sa inyo? Ganun din. Ah, okay. Meron di ba yan yung lahat? Hindi niya alam po. Parang nakatikim ako before na yung meat nakabalot siya sa gabi, tapos niluto siya sa gata, tapos maanghang din. Hindi ko Laing pa yun. Hindi po yung laing. Kasi yung laing Saan pa rin is- yun? Laing yun. Lying beside Ang Tapos Ronald, Kuya Ronald, kaya mo po yan. masaya ka na. Masaya ka na, Kuya Ronald. Reagan, tapusin Masaya mo ka yan, dyan. Kuya Ronald. Tapusin mo yan. Dali. Tapusin mo yung Masaya kanta ka na yan. Ha? Ronald, may pinaghuhugutan ka ba? Kanina ka pa. Bakit? Lagot ka dyan, kuya. Parang may pinaghuhugutan ka. Magsabi ka
next, no? Okay. Sige. Wait, Joshel, pero gusto ko yung maanghang na maanghang from Bicol. Sige ate. Padala Yeah, kitang line na with Siri. Yung marami. Magbalik ko dyan. Sige